Magandang umaga at happy Sabbath po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon dahil hindi kayo nagsawa na makinig at na dumalo para sa kanyang salita. So ngayon yung ating pong pag-aaral ay tungkol po sa paano nagbibigay o how the Bible transform character. Paano ang Biblia nakapagpabago ng likas ng tao. Kasi marami sa mga tao ang sumamba pero hindi alam walang nabago sa kanilang sarili. Marami ang makikita natin na taon-taon, hindi kaya'y linggo-linggo, sumasamba sila. Pero wala pong nabago sa kanilang mga likas. So ano po ang problema? Yung iba naman ay matagal nang sumasamba, pero wala po tayong nakakitang pagbabago sa kanyang pananalita, sa kanyang buhay, at sa kanyang kung paano niya ginagawa yung kanyang pamumuhay. Kaya napakahalaga po na pag-aaralan natin ito kasi baka isa po tayo sa magiging biktima na panay ang ating pagsamba pero hindi po pala nababago ang ating likas. Napakahalaga na sasalubong tayo sa Panginoon na handa po ang ating likas na magiging karapat-dapat para sa pagsalubong. So bago po ako magpatuloy, nais ko pong aniyahan kayo sa isang maiksing panalangin. Muli kami nagsusumamo sa iyo, Ama, ang tahanan sa itaas ng langit, mga langit. Maraming salamat sa pagkataon na muling matunghayan ang iyong mga salita. Buosan nawa kami, Ama, sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang magbukas ang kaisipan sa aming pag-aaral ngayon. Linisin kami o maging karapat-dapat na tumanggap ang lahat ng mga bagay na aming katanggaping espiritual. Ang lahat ay sinasamo, tinadalangin sa pangalan po ng Kristo. Amen. Maraming mga gustong lumapit sa Panginoon. Pero ang una nilang ginagawa ay hanapin ang iglesia. Pag inuna po natin ang iglesia, kasi likas po sa tao na hinahanap niya kung ano yung gusto niya. Hinahanap niya kung ano yung ayon sa kanya. Ayon sa kanyang trabaho, ayon sa kanyang negosyo. Hindi nila hinahanap ang Diyos sa kabila nung labag sa kanilang trabaho, labag sa kanilang kalooban, labag sa kanilang negosyo. Pero kung nais po nating hanapin ang Diyos, o gusto nating hanapin o makilala ang kung ano yung iglesia na dapat nating pasukan, dapat kilalanin muna natin. Hanapin muna natin ang Diyos. Kasi sabi niya na ang sino man naghanap sa akin ng taimtim sa kanilang puso ay masusumpungan ako. So ibig sabihin, unahin muna natin alamin, kilalanin kung sino ang Diyos, sapagkat doon sa bagay na yun, ituturo niya tayo kung kanino tayo o saan tayo papasok ng mga iglesia na tunay na kumikilala at sumasamba sa Kanya. So yun po ang nagiging kamalian ng marami, sapagkat inuna muna nilang hanapin ang iglesia. Sapagkat ang gusto nila ay ang hinanap nilang iglesia ay yung aayon sa kanilang gusto, aayon sa kanilang trabaho, aayon sa kanilang mga buhay. So ngayon sa ating pag-aaral na ito, napakahalaga po sapagkat ito ang magdadala sa atin na paano tayo mamuhay sa harap ng Panginoon. Sa sulat po ni Apostol Pedro, ikalawang sulat ni Apostol Pedro, chapter 1, verse 3, according as His divine power had been given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that had called us to the glory and virtue. Sabi pa sa verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped on the corruption that is in the world through lust. Ibig sabihin, dapat pala kapag tayo ay natsumpungan natin, nalaman natin ang kaalaman, sumpungan natin katotohanan, mayroong pagbabago, magiging kabahagi tayo ng banal o kabanalang likas o banal na likas. Pero paano natin magagawa ito? Kasi ito yung pangako niya eh. Pag nasumpungan mo na ito, yung katotohanan niya, yun ang magpapabago sa atin. So sabi dito sa kasunod,
Sa kasunod po, sabi dito sa 6:63 ng John, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So yung salita niya pala na binabasa natin na ating naririnig, ito ay, anong sabi dito? Ito ay Espiritu at buhay. Ito yung magdadala sa atin ng buhay. Kaya pagdating ng problema, pag sagana ka sa salita ng Diyos, hindi ka po madaling bumibigay. Hindi ka po madaling sumusuko sapagkat mayroong pangako ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita at yung Espiritu na nandun sa pangako ay yun yung magpapalakas po sa atin. Sabi pa dito sa kasunod, sa Ministry of Healing, page 181. Sabi niya, the Savior overcame to show man how he may overcome. So ang Panginoon natin ay nagkatawang tao sa lupa upang ipakita sa tao kung paano siya nanagumpay. All temptations of Satan, Christ met with the Word of God. So paano ni Kristo sinalubong o paano niya kinontra yung mga pakana ng kaaway sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Ano pa? By trusting in God's promises, he received power to obey God's commandments and the tempter could gain no advantage. So hindi lang pala binasa mo, hindi lang pala narinig mo, kundi kailangan mong sundin. Kasi kung nabasa mo at narinig mo, hindi mo naman sinunod, wala ring magiging kapangyarihan yun. Walang magiging bunga sa iyo. Hindi mo mapapagtagumpayan yung kaaway. Sabi nito, every temptation, his answer was, it is written. So God has given us His word wherewith to resist evil. So anong purpose kung bakit ibinigay niya ang salita ng Diyos? Para tanggihan ang kasalanan, tanggihan si Satanas. So yun po ang purpose. Kaya lang ang nakakalungkot, ang salita ng Diyos ginagamit natin pampatulog. Gusto nating antukin, basa tayo, ilang talata, tulog na. Hindi natin siya ginagamit para i-resist yung evil, para tanggihan ang mga pakana ng kaaway. Kaya sabi dito, exceeding great and precious promises are ours, that by this we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So sa pamagitan pala nito ay katulad ng ating Panginoon, magiging mananagumpay din pala tayo kung ating isabuhay, kung ating susundin. Pero kung hindi po natin susundin, narinig lang natin, nabasa, hindi naman natin sinunod, wala ring kabuluhan ito. Wala ring maidudulot na magandang bagay sa atin. Ngayon, sabi pa dito sa kasunod na bahagi, sabi niya, be the tempted one look not to circumstances, to the weakness of self or to the power of temptation, but to the power of God's word. Kaya tayo mabilis nadadaig, mabilis sumusuko kasi nakatingin tayo sa tukso, nakatingin tayo sa problema. Pero ang sabi ng Panginoon, look not to circumstances, anumang mga pangyayari yan na binuksan. Look not to the weakness of self. Huwag mong sabihin na mahina kasi ako, Brad, kaya ako nagkasala. Tao lang kasi ako, Brad, kaya ako nagkasala. Mayroon nga pong pangako ang Diyos sa kanyang salita. Hindi po natin pwedeng dahilan na tao ka lang kasi ang Panginoon nung nabuhay siya bilang tao ay hindi po siya gumamit ng kapangyarihan na hindi po kayang ibigay sa atin. Ginamit niya yung kapangyarihan na yun, yung kaya niyang ibigay sa atin para tayo, pag ginamit natin yung mananagumpay din po tayo. Ngayon sabi niya, all its strength is ours. Thy word, says the psalmist, have I hid in my heart that I may not sin against thee. So ano yung tinago niya sa kanyang puso? Ano yung kanyang inilagay sa kanyang puso? Yung kanyang salita. Yung salita ng Diyos. Kaya sabi dito, by the word of thy lips, I have kept me
from the paths of the destroyer. Kaya doon sa mga sinalita ng Panginoon na nababasa natin, yun yung mag-aalis, yun yung mag-upukaw sa atin na masama na ito, hindi na ito dapat. So, sabi pa dito, sa Psalms 119, verse 11, sabi niya, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa verse 10, hinanap kita ng aking buong puso, huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. So una po nating hanapin ang Panginoon. Hindi po hanapin ang iglesia. Kasi pag una po nating nahanap ang Diyos, nakilala natin siya, siya ang magdadala sa atin kung kanino tayong mga tao makikisama na ipakilala Kanya doon sa mga tao ding kumikilala sa Kanya o naglilingkod ng totoo sa Kanya. Kasi karamihan po, hinahanap ang iglesia. Kaya sabi ko, pag tayo mismo ang una nating hinanap ang iglesia, titingin tayo, ay ito maganda, dito ako. Sasabihin mo, ay ito mababait sila, dito ako. Pagtingin mo naman, oh ito magagaling, dito ako. Pero hindi mo pala unang nakita o hinanap ang ating Panginoon. Kaya anong nangyari? Pagdating po sa buhay mo, walang pagbabago kasi doon sa iglesia ng tagpuan mo, hinanap mo lang kung ano yung gusto mo, hinanap mo lang kung ano yung ayon sa buhay mo, ayon sa trabaho mo, ayon sa iyong negosyo. Wala kang hinanap na lalabag sa gusto mo. Kasi ano bang hilig ng tao? Ano ba ang laman ng puso ng tao? Mapandaya. Kaya ang gusto niya yung kanyang hilig lang. At hindi, kasi sabi doon na ang hilig ng laman ay kasalungat sa spiritual. Kaya paano mo hanapin ang spiritual kung ang babasihan mo ay yung iyong hilig, ay yung iyong sarili. Ngayon sabi dito sa kasunod, sa verse chapter 17 ng Psalms pa rin, verse 4, tungkol sa mga gawa ng mga tao sa pamagitan ng salita ng iyong mga labi, ako'y nag-ingat sa mga daan ng pagdadahas. So ganun pala yung mga tao na nalaman nila ang salita ng Diyos, nakilala nila ang Diyos, anong gagawin nila? Mag-iingat na sa kanilang salita. Mag-iingat na sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, kung dati parang kasi ang hilig ng tao ngayon yung kanilang gusto lang pakinggan at hindi po yung spiritual na bagay. Sabi sa verse 5, ang aking mga hakbang ay nagsipanatili sa iyong mga halagas at ang aking mga paa ay hindi nakadulas. Kaya kung nasa harap ka o nasa sinunod mo ang salita ng Diyos, sabi dito, sabi niya, ikaw ay hindi madudulas. Kasi pagtingin mo palang kasalanan, paalala agad sa'yo, uy, mali pala yung magnakaw ah. Mali pala yung mangupit ah. Mali pala yung mag-isip ng masama. So doon pa lang sa pag-iisip pa lang, ano mo na, nakikita mo na agad, nasasalamin mo na kasi may salita kang nakita. Nasabi ng Panginoon, hindi lang sa nakasulat ng kasalanan, kundi sa pag-iisip mo pa lang, pag mayroon kang masamang iniisip, kasalanan na po agad. So, dahil kung yan ay nasa puso mo na, nasa isip mo na, hindi ka magkakasala. So, sabi dito sa Desire of Ages, page 391, God will make the most precious revelation to His hungering, thirsting people. So, sino yung gutom? Uhaw. Ano ang ginagawa ng gutom at uhaw? Iinom at kakain yan. Pero kung uhaw ka sa spiritual, gutom ka sa spiritual, dapat anong kailangan mo? Pagkain ding spiritual. Kaya yung mga patuloy ang pagkain, pag-inom sa spiritual na bagay, sila lang po yung lumalakas. Sila lang po yung tumitibay. Sila lang po yung nagpapatuloy. Yung mga pasintabi, yung mga, sabi nga, every Friday the 13th lang sila pumupunta, so nakakalungkot yun. Kasi baka tuluyan, imbis dati yung ilaw, sabi nga, dapat tayo maging ilaw, yung ilaw mo ay nagiging Christmas light na, pa ganun-ganon. Okay lang sana kung bumabalik-balik ng ganun, pag mabilis na bumabalik. Kung isang ganun, tapos patay, ang tagal na matay.
Tapos gano'n na naman. So delikado po yung ilaw mo na yan. Baka tuluyan ng mapundi. Pag napundi yan, naku, wala nang pakinabang tayo. Kadiliman na ang magiging mangyari sa atin. Para yung tulad ng asin, na pag ang asin wala ng lasa, parang mas maigi pa yung buhangin. Kasi ang buhangin, pag itambak mo, magamit pa na ang panambak o panghalo ng ano. Pero ang asin, pag wala ng lasa, anong pakinabang niya? Ilagay mo sa tubig, matutunaw. O kasi ang gamit niya, panglasa lang. So, sabi pa dito, the word destroys the natural earthly nature and imparts a new life in Christ Jesus. Kaya hindi po pwede na hanapin nyo ang iglesia ng Diyos sa pamagitan ng gusto nyo. Kasi ang salita niya, wawasak yan sa natural natin na pangailangan. Ibig sabihin, yung hindi mo magugustuhan, kung susundin mo ang salita ng Diyos, hindi mo magugustuhan kasi ito'y maaring laban sa iyong trabaho, maaring laban sa iyong sa iyong pamilya, sa iyong sarili, laban sa iyong negosyo. So sabi pa dito, the Holy Spirit comes to the soul as a comforter. By the transforming agency of His grace, the image of God is reproduced in the disciple, he becomes a new creature. So ganun pala dapat ang mangyari sa tao. Pag once na tinanggap mo ang salita niya, mayroong pagbabago, kumikilos. Kailan ba natin makikita ang pagbabago? Hindi naman po sinasabi na pag tinanggap mo ngayon, bukas ibang tao ka na. Nandun po yung unti-unting pagbabago. Ang pagbabago ay inahalimbawa po ng Diyos sa isang tanim. Paano pa nag-grow ang tanim? Pag tanim mo ba ay isang puno na agad yan? Hindi po. Mauna munang mag-ugat siya, lalabas yung kanyang fill of air, yung next the blade, tapos hanggang sa lumaki na siya, yun ang proseso. Pero dapat mayroong pagbabago. Kasi kung halimbawa tayo ay bilang tanim, itinanim na, ilang taon na tayo nakatanim. Mayroong iba, 1 taon na, Brad. Mayroong iba, 2 taon. May 5 taon. May 10 taon. May 20 years pa nga eh. Kung ikaw ang puno, ikaw ay puno na itinanim, hindi ba dapat nagbunga na? E paano ngayon kung 15 years ka ng isang Kristiyano, pero hindi pa rin makita yung pagbabago sa buhay mo? Anong klaseng tanim ka? Baka hindi ka na initan, hindi ka na didiligan ng tubig o ng ulan. Yun ang problema. Alam niyo ba yung init, isumisimbolo sa salita ng Diyos? The word is a lamp, light, tapos yung tubig, sumisimbolo din sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, yung init at tubig ay parehong magpapatubo. Kaya lang, kung bilang isang mananampalataya, kung sa isang taon o sa isang buwan, isang bisis ka lang nagbasa ng salita ng Diyos, paano ka tutubo? Paano ka mag-grow? Paano ka lulusog? O kung ikaw naman yung tanim, sa isang buwan, isang bisis ka lang paarawan, isang bisis ka lang diligan, anong klaseng tanim yan? Mamamatay yung tanim. Kaya sabi niya dito, love takes the place of hatred and the heart receives the divine similitude. Dati, marami kang kaaway. Pero nung matutunan mo na masama pala magkaroon ng kaaway, ang sinabi doon kasi doon, dapat mahalin mo ang iyong kaaway. So napalitan. Hindi mo man kaagad-agad, pero nandun na yung unti-unting pagkadama mo. Sabi pa dito, this is what it means to live by every word that proceeds out of the mouth of God. This is eating the bread that comes down from heaven. Ito palang ibig sabihin ng madalas natin sinasabi na ang tao kasi hindi nabubuhay sa pinapay lang, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito palang ibig sabihin nun. Anong gawin? Mayroong pagbabago sa buhay mo. Hindi lang nagbabasa ka, hindi lang na naririnig mo, kundi kailangan mayroong nabago sa buhay natin. So yun po yung ibig sabihin nun, ikaw ay kumakain ng tinapay ng Diyos,
nagmumula po sa langit. So sa kasunod po, sabi niya, he who by faith receives the word is receiving the very life and character of God. Siya na may pananampalataya na tumanggap ng salita ng Diyos ay tumatanggap siya ng pinakabuhay at karakter. So saan pala natin matatanggap o saan pala natin makukuha yung pagiging banal? Hindi po sa ibang bagay. Hindi po natin makukuha yan sa pag-aaral natin sa labas, kundi dito lang sa salita niya. Yan po ang magsasabi sa atin kung ano ang tama, ano ang mali, ano ang dapat at hindi dapat sundin. Ang salita po ng Diyos. So ngayon sabi pa dito, its transforming power in individual life. Yan po ay mabasa sinulat ni F.M. Wilcox. Isa po siya sumulat ng mga devotional. Isang topic niya po itong What the Bible Teaches. Sabi dito, in transforming power in individual life, the transforming power of Word of God is seen significantly in individual experience. Paano kung sasabihin nila, Brad, 10 beses ko nang nabasa ang Biblia, kaya wag mo na akong aralan. Ang tanong, mayroon bang nakita na pagbabago sa kanyang buhay? Sa kanyang pananalita? Sa kanyang ugali? Kasi kung ibig sabihin, kung pabalik-balik mo nang binasa ang salita ng Diyos, mas marami ka nang naipon na liwanag, mas marami ka nang nabago na mula sa iyong dating mga pag-uugali. Kaya nga sabi niya dito, it has been in every age the hope of the oppressed. What would life be worth with all its stern realities, wearing perplexities, sore disappointments, without the hope of a future life, without the staff of support and solace and comfort to be found in the Lord Jesus Christ? Pag ito ba ay wala, pag nasa panig ka ba ng Diyos, wala itong mga bagay na ito? Wala bang kabiguan? Wala bang mga pag-alinlangan? Wala bang panghina ng loob? Wala bang mga yung tinatawag na dito na yung mga bagay na nabibigo ka, pag nasa Panginoon ka ba, wala ba ito? Hindi po garantiya. Kasi yung kabiguan, sabi nga ng Panginoon, the trials in your life, yan po ang magdadala, magpapatibay sa atin, magpapakinang kung ano ka talaga. So, ibig sabihin, kahit ikaw ay tagasunod ng Panginoon, hindi po garantiya na wala ka ng problema, wala ka ng kabiguan, wala ka ng alalahanin. Hindi po garantiya yun. Kaya lang ang kagandahan nun, pag mayroon kang Kristo, mas magaan. Pag mayroon kang problema, mas mayroon kang pag-asa, at higit sa lahat, mas malakas ang iyong spiritual kasi humahawak ka sa pangako niya. Yun ang kaibahan. At yun ang magdadala sa atin na hindi tayo nagrereklamo bilang isang Kristiyano. Kaya kung ikaw ay pag dumating sa iyo ang problema, panay ang reklamo mo, paano ka magiging sasabing ikaw ay Kristiyano? Ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Kung ating Panginoon dinaraan, nilatigo, ipinako, pinainom ng suka. Siya yung naunang lumakad. Siya yung unang nakaranas. Tapos sasabihin mo, Lord, susunod ako. Ang sabi ng Panginoon, walang alipin na hihigit sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, kung dinanas ng Panginoon yun, pwede mo ring maranasan. Ay paano kung naranasan mo na panay ang reklamo mo? Tapos sasabihin mo, ako ay follower ng Panginoon. Kilala ko si Kristo. Si Christ mula nung kanyang dinanas niya yung kahirapan na yun, walang narinig sa kanyang reklamo. Kaya nga siya, sinabi na siya ang kanyang ang katumbas na tupa, ang kanyang ugali ay katulad ng isang tupa. Ang isang tupa pag kahit nandun na sa katayan,
hindi umiiyak, hindi nagrereklamo, hindi nag-iingay. Ganun po ang ating Panginoon. E paano tayo? Isang Judith pa lang ang pumunta, ay marami ka nang lumalabas na yung ano mo. Hindi ka na makausap ng asawa mo, pinapagalitan mo na lagi yung anak mo, yung mga pumupunta sa iyo parang wala ka na sa mood. So paano pa kaya kung buhay mo na ang katumbas? Sasabihin niyo, sis, Brad? Mamamatay ka. Tutuloy ka pa ba sa pananampalataya mo kapalit na yung buhay? Paano tayo tatayo diyan kung pangailangan pa lang ng physical ay tumba na tayo? Kaya sabi niya dito sa kasunod po, it takes man in his natural condition, selfish and self-centered, the prey of lust and passion, swayed by caprice. O yung kinuha ko yung Tagalog yan, sumpong. Sabihin yung pasumpong-sumpong mong ganito ka una, sunod ganyan naman. Yung sabi nga, sala sa init, sala sa lamig. O. Ano pa? Avarice. Katakawan sa pera. Kailangan ko niyan. Kailangan ko nung. Akin yan. By anger. And transform him into a being of noble purposes and generous impulses. So, dati kung ito ka, ito na dapat yung ano mo, magiging mayroon ng pagbabago. Yung dating magalitin ka, hindi na. Dati ano ka sa pera, ngayon inaano mo na. Binabalik mo na yung sa Panginoon at binabahagi sa iba yung nararapat. Kaya nga sabi dito, magiging maramat ka na at magiging mapagbigay ka na. Hindi ka na yung puro akin. Ngayon, sabi pa dito, it converts the drunken sought in one who loves his enemy. Sabi dito, pag ikaw ay, alam mo yung lasing, pag ikaw ay lasing, ang sabi niya dito, mainit ang ulo. Kunting ano lang, parang sabi na agad, nakakalalaki ka. O, kasi merong dumidikta sa kanilang puso, sa kanilang isip. Yun yung kapangyarihan ng alak. Kaya madali sa kanila yung kaaway. Ngayon, sabi pa dito, it elevates. Sabi niya, it elevates, purifies, and ennobles all who accept its holy principles and who shape their lives in harmony with its precepts. So, ibig sabihin, yung dating mga tingin natin na mga masasamang ugali, walang pakinabang, sila pala ay kaya pang titino, kaya pang magiging marangal, kaya pang magiging lalago, kaya pang magiging mamamagitan sa mga banal na mga prinsipyo. Or sabihin, tumatayo sila sa mga banal na prinsipyo. Sabi pa dito, who shape their lives in harmony with its precepts. Yung kanilang buhay ay inaayon na nila sa prinsipyo ng Diyos. So yun po yung paraan kung paano po ang isang tao nababago ng salita. Hindi po dahil pattern natin si kapatid, pattern natin si minister, pattern natin si pastor, hindi po doon nababago. Kundi ang pinaka-pattern natin ang Panginoon na sa pamagitan ng kanyang salita, yun po ang ating magiging susundin. So sa ating pagpapatuloy, sabi nito, ano pong ibig sabihin the word hate in the heart? Sabi niya sa chapter 19 ng Psalms, verse 9, sa papaano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan, sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. So paanong paraan? Kailangan pala mapakinggan niya yung salita ng Diyos. Ano pa? Hinanap kita ng aking buong puso, kung huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Kasi pag naghahanap ka, hinahanap mo ang Diyos ng buong puso mo, hindi ka niya
ililihis, hindi kanya ituturo dito sa mga masamang tao na hindi nagtuturo ng kanyang salita o ng utos. So tandaan niyo po, bakit natin sinusunod ang utos? Hindi po para maligtas ka. Wala pong magiging dala ang kautusan sa kaligtasan mo. Unang-una pong ibinigay ang kaligtasan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. Bakit natin kailangan sundin ang utos? Kasi nung ibinigay sa atin ng Panginoon yung kaligtasan, nilinis niya tayo sa lahat ng kasalanan. So paano natin ma-maintain ang walang kasalanan? Ibig sabihin na hindi tayo magkakasala. Sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, kailangan magbunga yun. At ang bunga niya ay ang ating pagsunod sa utos niya. Hindi po dahilan dahil sinunod natin ang utos para maligtas tayo, kundi para ma-maintain natin yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamatayan. At yun po yung bakit tayo natin sinunod ng taimtim ang utos niya para mapanatili yung ating kalinisan, magiging banal tayo sa harap ng Panginoon at madatnan natin yung pangatlong estado ng kaligtasan. Tandaan niyo po, may tatlong estado ang kaligtasan. Unang-una yung justification, pangalawa po yung sanctification. Justification doon po sa pagtanggap mo sa ating Panginoon, you are justified at ikaw ay pinawalang sala at inaring ganap ng Panginoon. Sanctification naman doon sa pagsunod mo na, pananampalataya mo, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, sanctify them through thy truth, thy word is truth. So, the law is also the truth. Kaya ibig sabihin, masasanctify ka sa pamagitan ng law, sa pamagitan ng salita. At ang pinaka pangatlong estado ng kaligtasan is ano po? The glorification. At yun naman ay ipagkakaloob sa atin sa panahon ng pagdating ng Panginoon na bibigyan kanya ng glorified body. Kasi bakit? Nakita ng Diyos na nagsisikap kang magiging banal, magiging sakdal sa harap niya, gagawin na ang iyong katawan ng isang glorified body na hindi na makakaranas ng kamatayan. At yun po yung huling estado ng ating kaligtasan. Kaya hanggat tayo ay nasa katawan pa rin, hindi pa glorified body, huwag kayong pakasiguro. Huwag tayong pakasiguro na ligtas ka na. Kasi sinabi po sa ni Apostol Pedro na mag-ingat tayong nakatayo kasi baka isang araw tayo ay madapa. So sabi pa dito, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So paano tayo hindi magkasala? Kailangan pala nating ingatan ang kanyang salita sa ating puso. Pag nasa puso mo, kahit idikta pa ng isip mo na maganda kasi ito pero dahil nasa puso mo na ang salita, kailangan sundin mo pa rin ang salita. So, ngayon, sabi pa dito sa verse 12, mapalad ka o Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng inyong bibig. Ibig sabihin, lahat ng mga salita o salita ng Panginoon ay kailangan mo rin ipahayag. Hindi lang ipahayag sa sinasabi mo, kundi maging sa buhay mo, nahahayag. Kaya sabi sa verse 14, ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patutuo na gaya ng lahat na kayamanan. Punuin mo yung patutuo niya, yung mga nakasulat sa Biblia na puno ng pangako, puno ng kagandahang loob ng Panginoon. Ay sabi niya dito, ay nagiging gaya siya ng kayamanan. Ibig sabihin, kung kayamanan ito, ay lagi mong binabalik-balikan hanggat hindi nauubos. Ang nakakatuwa lang dito kasi ang kayamanan ng katotohanan ng Diyos hindi nauubos. Kaya nga sabi niya, kahit nasa langit ka na, kahit sa panibagong langit at lupa na tayo, patuloy pa rin ang ating pagtuklas ng karunungan at ng kaalaman. Ngayon, sabi dito, sa verse 15, ako'y magbubuhay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan.
Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan, hindi ko kalilimutan ang iyong salita. So kung ito yung mga laging nangungusap sa atin, bawat pagtingin mo, uy, kasalanan, tingin kasalanan, ito kasalanan, talikod ka, kasalanan pa rin, ganun ka naman. Puro kasalanan eh. Tingin ka na ang salita, ito pala. Kasi kung panay ang nakikita mo, doon ka na lang salita ng Diyos. Kasi sabi nga doon, mayroon pang maidagdag na kaalaman yan sa'yo. O kaysa yung ating oras, dinadala natin sa walang kabuluhan, hindi naman magdadala sa atin ng spiritual na kayamanan, so magiging walang kabuluhan, masasayang lang ang oras natin na ginagawa natin doon o binibigay natin doon sa pinagkakaabalahan natin. So sa ating pagpapatuloy, sabi pa dito sa Great Controversy, page 600, it is the office of heavenly angels to prepare the heart to comprehend, to prepare the heart so to comprehend God's word, that we shall be charmed with its beauty, admonished by its writings, or animated and strengthened by its promises. So, opisina pala ng mga anghel na ididirekta tayo para magkaroon tayo ng gana na ng salita niya, magbasa ng salita niya, magsaliksik ng salita niya, makita natin yung kagandahan noon. Kaya lang, ibig sabihin, pag dumating sa punto na wala kang gana sa salita ng Diyos, delikado po ang kalagayan mo. Kasi ibig sabihin, hindi anghel ng Panginoon ang nasa iyo. Lalo na pagsabihan ka na mayroon kayong pag-aaral, mayroon kayong gawain, tapos sasabihin, hindi Brad, doon tayo sa ganito. Punta tayo sa ganun. Pag once na nawalan ka na ng gana sa spiritual na bagay, hindi na po anghel ng Diyos ang nasa tabi mo. Anghel na po ng kaaway. Kaya sabi niya, we should make the psalmist petition our own. So ano bang pinitisyon ni Haring David sa kanyang panahon? Sabi niya, open down my eyes that I may behold wondrous things out of thy law. Na makita niyo yung kagandahan, ano pang tawag yan? Yung kakaiba na ganda ng iyong katotohanan, ng iyong utos. Yung mga nakakulong, hindi po sila masaya. Kasi ang kalayaan nila ay inalis. Susunod sila kung anong utos sa kanila. Kailangan kumain ka, ganito kabilis. Kailangan mag-CR ka, ganito ka, ito lang ang gamitin mo, ito lang pagkain mo. Walang kalayaan. Kung wala kang kalayaan, walang kasiyahan doon. Pero saan ba natin magiging masaya sa buhay? Yung malaya ka. Ibig sabihin, kaya ka naging malaya kasi hindi mo sinusuway ang utos na mayroon sa siyudad o sa barangay o sa anumang komunidad. Kaya masaya kang ginagawa mo ang lahat ng bagay na ayon sa gusto mo. Ganon din po sa Diyos. Pag sinuway natin ang kanyang utos, hindi po magiging maganda ang buhay mo, hindi po magiging kasiyasiya ang buhay mo sapagkat palagi kang dadalawin ng kaaway. Ang kagandahan nito, pag sinunod mo ang utos ng Diyos, nakita mo na hindi mo siya nilabag, magiging kagalakan mo ang pagsunod sa kanya. Sabi pa dito, temptations often appear irresistible because through neglect of prayer and the study of the Bible, the tempted one cannot readily remember God's promises and meet Satan with the scriptures weapons. So ito pala ang nagiging dahilan bakit parang mayroong tukso, parang hindi ako makatanggi. Kaya nung bumagsak, sabihin na, tao lang kasi ako, brad, natukso. Kasi pala, sabi nito, ano ang kulang? Kulang ng panalangin at kulang ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang pagdating ng tukso, sabi ng Panginoon, mayroon siyang ipaalala sa iyo na mali yan.
Ilalagay niya sa iyong kaisipan kung ano yung mali. Kung ano yung salita na katumbas ng tukso na yon. Kaya lang ang problema, wala tayong pinag-aralan. Hindi tayo nag-aaral ng salita niya. Hindi tayo nagsasaliksik. Wala tayong ganang makinig. Wala rin tayong ganang magbasa. Kaya pagdating ng tukso, anong ipaalala ng Diyos? Ng mga anghel sa atin? Wala. Kaya madali tayong pumasok sa tukso. Kaya nga yung mga kapatid natin yung nagsabi na dahil mo na. Mas lalong babagsak ka. Mas lalong hihina ang loob mo. Kakayanin mo ba na samantalang nanghihina ka, tapos ang kailangan niya ay spiritual para mapalakas ka? Tapos sasabihin mo, maglaylo muna ako, Brad. Kayo-kayo lang muna dyan. Mas lalo kang babagsak, mas lalo kang daigin ng kaaway. Kaya darating yung time, kahit imbitahan ka, Brad, tara na, dyan na. Kaya na muna, Brad, kasi parang masarap na yung pahinga ko eh. Wala na, tuloy ka na. So yun po ang magiging kalagayan ng tao. Kaya delikado po na sabi nga sa kanilang muna, kasi Brad, wala ako sa kondisyon. Nag-away kami ng asawa ko. Hindi maganda ang aking mood ngayon. Pag ganun lang ang iyong rason, delikado po kayo. Kasi lagi kayong kilitiin ng kaaway. Hindi nyo man masabi sa sunod na sabihin na okay na ang kondisyon mo. Yung kaaway, mabilis pa yan sa magbigay sa iyo ng yung mga kahinaan natin. Natin pwedeng sabihin na next time na lang, Brad. Ako, okay lang sana kung yung next time na yun ay pagka-ari mo. Walang pwedeng makialam. Hindi mo alam kung ano mangyari sa next time na yun eh. Kaya hindi po pwedeng mangako kung kailan o kung anong araw. Sabi niya pa dito, but angels are around about those who are willing to be taught in divine things. So saan yung mga banal na anghel? Doon sa mga tao na handa silang matuto. Paano lalapit sa atin ang anghel ng Panginoon kung ating binabasa ay mga comics, mga, buti nga hindi na uso ngayon, ano ba yung dating uso noon? Pocket books, mga magazine. Paano lalapit ang Panginoon? Yan ba? Yung mga anghel ng Panginoon, lalapit ba sa atin? Sasabihin, sige, iano ko yan sa utak mo para magiging ano ka. Hindi, mga anghel yon ng Panginoon. Kaisitan yun. Sasabihin mo, sige pa, di ba magandang tanawin yan? Oo. Susubaybayan. Pasintabi lang, Brad, ha? Pagdating sa spiritual, wala nang gana. Wala nang gana. At saka awayin pa kasi yun naman yung realidad ng tao eh. Napapanood natin. Oo. Tapos minsan pag nasa kaigtingan na ng eksena, bakit kasi ko, nag-awayan na. Inaway na yung asawa niya, inaway na yung anak, inaway na yung kamag-anak kasi nga biglang may nangyayari dahil maganda yung pinapanood niya. So, marami po sa atin, hindi naman exempted to sa atin lahat. Tayo po ay pinatawagan ng Panginoon na baguhin na natin. Mag-iba na tayo ng hilig. Huwag na yung kinahiligan ng sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, nahilig sila sa ganyan eh. Tapos ikaw, nag-aangking kang Kristiyano, tapos nahilig ka rin dyan. Sabihin mo, wala namang pakialaman. Ito yung gusto ko eh. Ganun ba? O sige. Tingnan lang natin kung pagdating sa langit ay sasabihin mo, ikaw na asawa ko, hindi mo ako mahal. Bakit hindi mo ako sinaway? Pag sinaway ka, walang pakialaman. Yan pong ibig sabihin nun, na pag sa atin, ginagawa natin yan, eh paano kung ang nangyari? Nainganyo ka niya, tapos yung asawa mo ay nakita niya ay parang tuwang-tuwa yung asawa ko nung niya, eh siyempre mahal ka niya, gusto ka niyang damayan. Nakikituwa na rin din siya. O di, sama-sama kayo. Sayang yung pagkakataon na pwede pa sanang maligtas ang isang buong pamilya, kaya lang sa kapabayaan natin, mapapahamak. Ngayon, sabi niya dito,
And in the time of great necessity, they will bring to the remembrance the very truths which are needed. Kaya pagdating nung time na mayroong tukso, parang, uy, ang ganda ng cellphone. Bagong-bago. Kintab na kintab pa. Kaya lang hindi mo alam ni Ari. Kuhain ko na kaya, wala namang nakakita. So doon pa lang, pag-isip ko lang, may nakasabi, bawal lang magnakaw. Ay, mali pa lang magnakaw. So doon pa lang, matatrap na ipaalala ng Panginoon sa'yo dahil nabasa mo na hindi pala maganda yung magnanakaw, hindi masama pala yung magnanakaw. So hindi mo na ginawa kasi nasa isip mo, nasa puso mo siya. Kaya hindi mo ginawa yun. So yun, sabi dito na, they will bring to the remembrance the very truths which are needed. Thus, when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Kahit gaano man ka, yung dadalasin mo, mayroon siyang pangontra, mayroong nakaalalay ang Panginoon na katotohanan para doon makatakas ka. Kaya lang, ang mahirap kasi, pag binibigyan mo na, kumbaga, yung katawan ay nahihilig na doon. Kaya nga, sa unang bisis, pag bumigay ka, huwag mong sabihin, last na yun, Brad, una at huli lang yun. Naku, delikado. Kasi yung una, may pangalawa, pangatlo, hindi yan matatapos hanggat hindi mo yan ikakat. So, ngayon, sabi dito sa The Great Controversy pa rin, parang kasunod na sabi niya, Jesus promised his disciples, the Comforter which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ang sabi ng Panginoon, ang salita niya ay spirit and it is life. So anong ipaalala ng spirit sa atin kung wala tayong nabasa? Wala tayong narinig? Wala. Kaya pagdating ng tukso, all the way. Kasi wala mang ipaalala sa'yo. Wala ka mang nabasa. Wala ka ring narinig. Kaya tuloy-tuloy ang paggawa ng kasamaan. Kaya sabi niya dito, but the teachings of Christ must previously have been stored in the mind in order for the Spirit of God to bring them to our remembrance in the time of peril. Doon pa lang siya ipaalala pag mayroon nang naka-store. Pag walang naka-store, hindi ka nakikinig, hindi ka rin nagbabasa. So anong may store sa isip mo? Yung napapanood mo lang. Uy, mo ba ni ano? Ang ganda pala ni ano buti ba yung buhay ni ano, ang sweet. So yun lang lagi nating alam. Tapos lalo na pag dinaanan pa ng drama, nako, pati yung asawa mo at mga anak, ginagawa mo ng drama. Kaya nga sabi niya, thy word I have hid in my heart, si David, that I may not sin against thee. So pag ang salita pala ay nasa isip mo, nasa puso mo, isang kalakasan niya na hindi ka magkakasala. Kung magkakasala ka man, ibig sabihin, nakalimutan mo. Kung nagkakasala ka man, yun ay bumigay ka. Ikaw na mismo. Pero hanggat mayroon yan, ipaalala siya ng Panginoon. Kaya lang, pag tayo binigyan na natin ng kasamaan, may tendency na ikaw ay bibigay. Kaya kailangan mapagbantay tayo doon sa mga kahinaan natin. So, sabi pa dito, it is of immense importance in the light of the lessons of Christ that every human being should study the scriptures, that he may be convinced in whom his hopes of eternal life are centered. Gustong-gusto natin ang langit, pero ayaw natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Ayaw natin kilalanin yung nagbuwis ng buhay sa atin. Ayaw natin pananampalatayanan yung isang nagkatawang tao na gusto tayong iligtas. Pero sinasabi natin, gusto ko yung langit kasi doon wala nang patayan, wala nang kalungkutan, wala nang luha na lalabas, wala nang mga masamang ugali. Gusto lang natin pero sa ating buhay pa,
Nagpapakita ba tayo ng interest na gusto natin yun? Sabi ba dito, the Bible should ever have been made the great and grand book of study. Buti pa nga si Facebook, araw-araw binubuklat. Yung Bible kaya, ilang bisis nyo lang binubuklat. Baka weekly nyo lang nabubuklat yan eh. So yung problema pa nga, baka once a month na lang eh. Hindi nyo na binubuklat. Pero inyo, sinasabi ng Panginoon na the Bible should ever have been made the great and grand book of study. Tinapatan ni Sita ng Facebook. Saan nahilig ang tao? Doon sa face. O doon sa book na may face. Kaya, saan mas nauubos yung oras ng tao? Mas malaki pa nga yung pagbubukas niya ng Facebook ay sa oras niya sa pamilya eh. Di ba, sister? Oh. Madalas natin nagbubukas tayo ng mahabang panahon, mag-i-scan, nanonood. Baga, inaaliw tayo ng ano. Sabi ko nga, okay lang sana kung nagbubukas kayo, nag-i-scan kayo, nagpo-post din kayo na ito yung aking nabasa ngayong araw. Nagbibigay sa akin ng magandang impresyon. Nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa ano. Kundi kaya kung mayroon man kayong nabasa o nagpakita sa inyo ng magandang ano, i-share nyo. Pero yung mga hukot, ang bilis eh. Share doon. Tapos nakatag pa. Aroy. Ganon tayo inaliw ng kaaway sa ating kapanahon ng ngayon. Hindi niya ba alam na, sabi nga, kung tayo ay sinasabi natin, tayo ay nasa huling panahon na, maiksi na lang panahon natin. Yung kaaway, alam niya kung gaano na lang kaiksi yung panahon niya. Kaya dahil napakaiksi na lang panahon niya, anong gagawin niya? Hindi lang double time, hindi lang triple time, 10 times ang ginagawa niyang pag-manipulate sa tao para lang madamay niya sa kanyang pagkapahamak. Gusto ba dati na makasama tayo doon? So wag naman sanang mangyari. Ngayon, sabi niya dito, the very knowledge, sabi ba, should that book which tells us what we must do in order to be saved, be set aside in a corner? Yung isang aklat na magsasabi sa atin kung paano tayo magligtas, diyan ka lang muna, Bible book. Dito muna ako kay Facebook. So yun ang nakakalungkot. Ang sabi dito, a human production be exalted as the great wisdom in education. Kaninong production ba yung si Facebook? Yan nga ang nakakalungkot eh. Dati wala pang cellphone, wala sanang Facebook. Di ba? Hindi naman nila ma-invent yung Facebook kung walang cellphone eh. Eh kung keypad lang yan, oo. Kaya mga matatanda ngayon, ayaw nila yung mga touchscreen. Pero yung mga ano ngayon, gusto nila ng touchscreen kasi sandali na lang. Oo, sin agad. Ang problema, dapat magiging wise din po tayo. Gamitin natin sa ikabubuti, ikalalago ng ating ano. Dati, dala-dala natin yung Bible. Parang hiyang-hiya pa tayo. Hiyang-hiya pa tayo dalhin ng Bible kasi parang sabi, sobrang banal mo naman. Hiyang-hiya tayo dalhin ng Bible. Eh ngayon, hindi na nga makikita yung Bible. Lisa, nilalagay na nga sa cellphone. Hindi pa rin natin mabuksan. So yun ang nakakalungkot. Kasi binigyan tayo ng advantage na ang Bible ay hindi lang natin, hindi na nga nababasa. Hindi na natin i-carry kasi minsan pupunta tayo, dumadalaw tayo, hindi na dala ng Bible kasi ang bigat maran. Kaya walang Bible, hindi na iwan, kaya hindi nakapagbasa. Eh ngayon, dala-dala na natin, pwede lang i-store sa cellphone. Nandun ba yung nag-i-store nga ng Bible, pero problema, hindi naman nababasa. Siguro kung may record lang yung Bible na sasabihin niya, ilang beses mo akong dinalaw sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon. Naku, mas marami pang record yung Facebook. Parang oras-oras dinadalaw. So yun ang nakakalungkot sa Kristiyano. Kaya sabi niya dito,
the very knowledge children and youth need to obtain for usefulness in this life, and that they may carry with them in the future life is found in the Word of God. So dito pala nakikita yung sa kabataan, sa mga bata na dapat nilang malaman kung ano yung magagamit nila sa susunod na buhay, nandito nakasulat pero hindi po natin naibibigay. So sana po maging bukas sa ating kaisipan para po dito. Tuloy po natin ito mamaya at marami pa pong paglilinaw at pagpapalakas sa atin na mas higit nating maunawaan ano ba yung mga kapabayaan na ginagawa natin sa panahon ngayon na nararapat ay dapat nating ituwid. So muli po, magandang tanghali sa ating lahat and happy Sabat mga kapatid. Ngayon po manalangin. Aming Ama, muli ang tahanan sa ikatasan sa langit ng malangit. Salamat po sa pagkataon na iyong inihayag sa amin ang iyong mga salita. Nawa Ama, patuloy itong kumilos sa aming puso at isip na magiging gabay at kalakasan nawa sa bawat isa sa amin. Tulungan kami o Diyos na sa pamagitan po na yung salita na sinasabi nyo na ito ay espiritu at buhay na magiging kaganapan nawa ito sa amin. Na magbunga sa pamagitan po ng likas na nagmumula po sa iyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na sa kabila ng aming mga kahinaan ay makita namin ito at mapalakas sa pamagitan po ng iyong salita. At sa oras na ito, Ama, muli namin pinagkatiwala sa iyo ang aming mga gawain sa maghapon. Patuloy nawa kaming samahan sa pamagitan po ng iyong piling anghel. At sa amin pong mga mahal sa buhay, magulang kapatiran, anumang kanilang kalagayan sa mga oras na ito, nawa sila iyong ingatan at aliwin ng anumang kanilang kalagayan. Huwag nawa hayaan sila, O Diyos, na mahuli sa anumang mga bagay na spiritual na dapat nilang malaman. Bagkus dalhin sila sa mga karanasan na magpukaw sa kanila, na hanapin kanila, O Diyos, habang kayo po ay masusumpungan pa. Maraming salamat sa patuloy niyong pagtugon sa aming pagtatapos. Patawarin kami sa mga pagkukulang at pagkasala na inyo pong nasumpungan sa amin. Ang lahat ay sinasamo at dinadalangin, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alam lamang sa aming Panginoon sa Kristo.